pagkakataong ito ay ang nadiskubre ng mga dalubhasa tungkol sa genetics ng sangkatauhan. Pinatunayan ng discovery na ito na talagang ang mga tao ay nagmula lamang sa iisang tao at ito ay kay Adan batay sa Biblia. Aalamin natin po ng Biblia na ang mga tao mula noon hanggang ngayon ay nagmula kay Adan. Ano itong nadiskubre ng mga siyentipiko na magpapatunay sa nakatala sa banal na kasulatan? At ano ang dapat nating maunawaan sa paksang ito ang unang panahon ay nahahati sa iba't ibang pagkakakilanlan? Maaaring sa sibilisasyong pinagmulan, sa tribo na kinabibilangan o sa kulturang kinabisnan. Gayon din sa modernong panahon, nahahati tayong mga tao sa rasa o lahi, sa bansang pinagmulan, sa kultura at paniniwalang kinamulatan at may pagkakaiba-iba rin sa kulay ng balat, sa pagkakahubog ng pisikal na kaanyuan, sa forma ng muka at iba pa. Ngunit, alam niyo ba na noong 2003 hanggang sa kasalukuyan ay may dakilang discovery ang nalaman ng mga siyentipiko? Ito ay may kaugnayan sa tinatawag na genetic identity. Sa lumipas po kasi ng mga siglo, ang mga dalubhasa noon ay totoong nahihirapan na tukuyin ang pinagmumulan ng iba't ibang mga karamdaman ng sangkatauhan. Kaya nang dumating ang 20th century, nang madiskubre ang bisa ng antibiotics, doon lamang nagkaroon ng kahit papaano'y kaginhawaan sa bahagi ng mga dalubhasa upang magkaroon ng lunas sa mga sakit. Pero, hindi sila nasasapatan sa tulong ng nasabing gamot. Bagkus, nagpatuloy sila sa pagsasaliksik ng impormasyon upang mas magkaroon ng kaalaman sa pagsinop sa kalusugan ng mga tao. Hanggang sa dumating sila sa tinatawag na genetic research. Kapag sinabing genetics, ito ay ang pag-aaral sa genes ng mga tao at kung papaanong naipapasa ang mga traits sa pamamagitan nito mula sa isang henerasyon patungo sa mga susunod pang henerasyon. Kaya sa pamamagitan ng genetic research, mas lumawak ang kaalaman ng mga dalubhasa sa pag-unawa ng iba't ibang uri ng karamdaman at kung ano-ano ang mga bagay na maaaring mag-trigger sa mga ito. Bunga ng ganitong pag-aaral ay nalaman nila na sa pamamagitan ng genes ay pwedeng magkaroon ng spesipikong sakit na maaaring mamana ang isang angkan. Halimbawa, may mga angkan ng tao ang prone sa diabetes, sa high blood, sa cancer, Alzheimer's at iba pa. Ang tanong, ano ba ang kinalaman nito sa tinutukoy nating dakilang discovery ng mga dalubhasa na siyang magpapatunay sa nakatala sa Biblia? Alamin natin, noong 1990 hanggang 2003, isinagawa ang tinatawag na Human Genome Project o HGP. Ang HGP ay isang international scientific research na may kaugnayan sa DNA at pagkakatugma-tugma ng mga genes ng sangkatauhan na nasa iba't ibang panig ng mundo. Isa po sa pinakatampok at itinagulat ng mga dalubhasa na kanilang nalaman sa pag-aaral na ito ay nang madiskubre nila na lahat ng mga tao ay 99.9% genetically identical o may pagkakapare-pareho sa genes. Samantalang, ang 0.1% ay genetic variation na siyang responsable sa pinagkakaiba-iba natin. Halimbawa ay sa height, sa palino, sa buhok, kulay ng mata at balat at iba pang kauri nito. Ibig sabihin, bagaman kung titignan sa pinakamalapit nating henerasyon ay talagang magkakaiba-iba tayo. Ngunit, kung tutuusin at ititrace ang ating genes, ay doon natin malalaman na talagang may iisa lamang tayong pinanggalingan na siyang pinagmulan din ng pare-pareho nating genetics. At ang discovery na yan ay mismong ipinagpaon na pala at nakatala na sa Biblia. Kaya sa huling bahagi ay alamin natin, ano ang patotoo ng banal na kasulatan na talagang ang sangkatauhan ay nagmula sa iisang tao lamang. Atin pang pag-aralan, lahat ng mga tao, bagaman magkakaiba-iba sa lahi, ay iisa lamang ang pinagmulan. Ganito ang sagot ng Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, 17 talatang 26. Mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi at ipinangalat sa buong mundo. Noon pa'y itinakda na niya ang hangganan ng tirahan ng mga tao at ang panahon na sila'y mabubuhay dito sa lupa. Napakaliwanag po ng nakasaad sa Biblia. Mulaan niya sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi at ipinangalat sa buong mundo. Pinatutunayan ng talatang ito na bagaman ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo ay magkakaiba-iba sa lahi, ay hindi naman mapapasinungalingan na tayong lahat ay galing sa isang tao. Ano ba ang ibig sabihin ng talatang iyan na ang saad ay mula sa isang tao ang lahat ng lahi sa mundo? Mas palawakin pa natin ang ating pangunawa. Basahin natin ang kaparehong talata pero sa saling Amplified Bible Classic Edition na ganito ang sinasabi. He made from one common origin, one source, one blood, all nations of men to settle on the face of the earth, having definitely determined their allotted periods of time and the fixed boundaries of their habitation, their settlements, lands, and abodes. Ang tinutukoy ng Biblia na ang lahat ng mga lahi ay nagmula sa iisang tao, ito'y nangangahulugang literal na nagmula tayo sa iisang tao, sa common origin o karaniwang pinagmulan, one source o isang pinanggalingan at one blood o isang dugo.
Sa makatuwid, tumutugma din ito sa nadiskubre ng mga dalubhasa na lahat ng mga tao ay genetically identical. Pero ang tanong, sino itong iisang tao na pinagmulan ng mga tao? Alamin natin dito sa unang Korinto 15 talatang 45. Sinasabi sa kasulatan, ang unang tao na si Adan ay binigyan ng buhay. Pinatutunayan ng Biblia na ang pinagmulan ng lahat ng mga tao ay si Adan, ang unang tao na nilikha ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, kung ititrace natin ang ating genes mula ngayon, pabalik sa mga nagdaang taon hanggang sa unang panahon, ay tutugma ang ating genetics kay Adan na siyang pinagmulan nito. Ang ibang genes ay nagmula kay Eva at hindi purong kay Adan. Well, ano ba ng Panginoong Diyos ang tao ng mahimbing? At habang natutulog siya, kinuha ng Panginoong Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at pinaghilom agad ang pinagkuhanan nito. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae at dinala niya sa lalaki. Sa madaling sabi, maski man si Eva, ang unang babaeng tao ay nagmula rin kay Adan. At kung babasahin natin ang nasa Genesis 3 talatang 20, etong si Eva ang naging ina ng lahat ng mga tao, sapagkat siya nga ang naging asawa ni Adan at nagluwal sa kanilang mga anak na siyang pinagmula naman din ng mga henerasyon ng tao mula pa noong unang panahon hanggang sa ating panahon ngayon. Kaya marapat nating maunawaan na ang Biblia at siyensya ay magkaugnay sa isa't isa sa lalong ikalilitaw ng katotohanan. Ang Biblia na nagsasaad ng katotohanan ay pinatutunayan naman ng siyensya sa pamamagitan ng mga nadidiskubre ng mga dalubhasa nito. Kaya,